Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng banal na misa, pinagdiriwang natin ang dakilang kabistahan ng pagkahari ng Panginoong Jesucristo sa sanlibutan. Patuloy siyang maging hari sa ating pananampalataya. Patuloy siyang maging hari sa ating puso. Patuloy siyang maging hari sa ating pamumuhay. Hindi mo naman sa araw na ito, tayo ay nasa ika-6 na araw ng ating paghahanda upang salubungin ang kabisahan ng ating mahal na patron, si San Andres Apostol. Patuloy natin siyang tularan, patuloy tayong magpaakay sa kanya sa landas ng kabutihan at kabanalan. Sa pagsimula ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan,
niloob mong pag-isahin ang tanan, idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan, ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, pinakikilala ng Panginoon ang sarili, hindi lamang bilang pastol na nangangalaga sa kanyang kawan, kundi bilang hukom din na nagbubukod sa mga tupa at kambing. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon, noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Sa ikalawang pagbasa, tinuturo ni Apostol San Pablo ang pagbibigay ni Kristo ng paghahari sa Ama matapos niyang pasukuin ang lahat ng kaharian upang lubusang maghari ang Diyos sa lahat. Ang salita ng Diyos
mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos, malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan, at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huling kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos, na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sinasalarawan ni Jesus ang magaganap sa wakas ng panahon. Ibubukod ang matuwid upang bigyan ng gantimpala, ang mga masama upang bigyan naman ng kaparusahan. Magsitayo ang lahat. Pagpalaing dumating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing.
Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid ko, ito ay sa akin ninyo ginawa." At kanya namang sasabihin sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga isinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo ako dinalaw." Sasagot naman sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisusuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" Sasagot ang hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang pinagkakaitan ninyo. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Binabati ko po ang bawat isa ng dakilang kabisahan ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ay hindi lamang basta pagdiriwang, ito ang huling linggo sa karaniwang panahon sa taon A. Sa isang linggo po ay magsisimula na tayo ng panibagong taon sa kalendaryo ng simbahan, ang taon ba. Nais ko pong simulan ng aking pagninilay sa pamamagitan ng aking naging karanasan noong pandemya. Noong pandemya, marahil ang iba sa atin ay naghahanap ng paglilibangan, naghahanap ng ating magagawa. At katulad ng nakararami, tayo ay tumutok sa ating mga gadget, sa ating mga cellphone. At isa sa aking laging pinagtutoonan ay ang panonood ng mga social experiments at mga inspirational videos sa YouTube. Iyon ay para ako ay ma-inspire ng ibang ginagawa ng tao at ano ang magagawa ko para sa tao. At isa sa hindi ko makakalimutan na napanood ay ang ginawa ng bansang Thailand. Ang titulo po ng kanilang inspirational video ay "You Can Be a Hero Too." Ikaw din ay maaaring maging bayani. Yung tao, unang-una doon sa simula pa lamang ng video, ay naglalakad. Siguro po ay papasok sa kanyang trabaho. At sa kanyang paglalakad ay nakita niya ang tumutulong tubig mula sa itaas. Maaaring ito ay may naguhugas ng pinggan o maaaring yung tubo ay sira at umaagos ang tubig. Nakita niya po sa gilid
ang isang paso na mayroong halaman na halos natutuyo na. Ito ay kanyang itinapat doon sa tumutulong tubig. Sa kanyang pagpatuloy ng paglalakad, ay nakita niya ang isang matandang babae na nagtitinda. Meron po siyang malaking at mabigat na kariton. Nasadlak yung kariton doon sa mas mataas na daan. Ito ay kanyang tinulungan. Pagkatapos ng eksena, siya siguro ay nagtatanghalian at sa kanyang pagdatanghalian ay mayroong lumapit sa kanyang aso. At paglapit ng aso, yung kanyang kinakain na fried chicken ay kanyang hinati at ibinigay doon sa aso. Pag-uwi niya, nakita niya ang mag-inang pulubi. Tiningnan niya ang kanyang wallet at halos 80% ng kanyang pera ay ibinigay niya doon sa nanay. Nakatabi ang kanyang anak. Pag-uwi niya, meron siyang dalang isang piling na saging at nilagay niya sa isang doorknob ng isang pinto sa tabi ng kanyang bahay. Meron palang isang matanda na naroon at kinuha ang kanyang ibinigay na saging. Nang gabi ang eksena, siya po ay nagdarasal. Siya po ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. At kinabukasan, gano'n na naman ang nangyari. Yung halaman tumubo na, yung aso sumama na sa kanya, yung pulubi, yung kanyang anak, nakapag-aral na. Ang nagtitinda ay kanyang naging kaibigan, ang matanda ay kanyang itinuring na nanay. Kung titignan po natin yung inspirational video, ano ba meron ang lalaking ito? Meron siyang hari sa kanyang buhay. Ang kanyang hari ay ang Diyos. Ang kanyang hari ay ang pag-ibig na nararamdaman sa kanyang puso. Kaya tinatawag natin, ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay ang Diyos. Ito ang naghari sa kanyang buhay at kanyang ibinabahagi sa kanyang kapwa. Mga kapatid, sa linggong ito, ibinagdiriwang natin ang dakilang kabistahan ng pagkahari ng ating Panginoong Hesukristo ng sanlibutan. Ano ba ang pakialam natin sa pagdiriwang na ito? Father, sanlibutan, napakaraming tao. Baka hindi naman ako mapansin ng Diyos kung ano ang gagawin kong pagdiriwang. Medyo liitin natin. Baka siya ay hari ng ating bayan, pero masyado pa rin malawak. Siya ay hari ng ating tahanan, marami pa rin involved. Bakit hindi natin gawin na siya ang hari ng ating pananampalataya? Bakit hindi natin siyang gawing hari ng ating puso? Bakit hindi natin siya gawin na hari ng ating buhay? Siguro po ay taon-taon, kapag pinagdiriwang ang kabistahang ito, tayo ay laging kasama sa prosesyon. Tayo ay kasama lagi sa pagsisimba. Paano ba natin ibinagdiriwang ang kabistahang ito? Merong mga nagnonobena upang paghandaan ang kabistahang ito. Sa atin ay meron tayong 3 araw na paghahanda para sa kabistahan ng Kristong Hari. Meron tayong mga nakitang banderitas sa mga tahanan at sa ating daraanan, kulay puti at kulay dilaw. Nakakita tayo ng mga poster ng Kristong Hari. Merong mga imahe ng Kristong Hari. Inayusan natin at nilagyan natin ng mga kandila. Dito sa ating parokya, sa ating simbahan, ay malaki ang ating Kristong Hari na kita-kita ng lahat ng bawat isa sa atin. Merong ayos sa bulaklak, merong mga ilaw. Ito ang ating pagpapahayag ng pagdiriwang ng Kristong Hari. Pero bukas, yung bisita ng Madikdik Bayan kung saan inilagak o tayo ay naghanda sa kabistahang ito, nagkaroon ng triduo, muli na namang isasarado.
Yung mga banderitas, unti-unti na yang malalaglag. Kanina, pagkatapos ng prosesyon, ang imahe ng Kristong Hari ay ipinasok na muli sa ating mga tahanan. Tayo ay napagod, naalis na ang ating pagod at maaalis pa ito pag-uwi natin sa ating mga tahanan. Natatapos ang pagdiriwang ng Kristong Hari. Kaya ang magiging tanong ay ano ang maiiwan sa ating mga puso? Ano ang maiiwan sa ating pamumuhay? Ano ang maiiwan sa ating pagiging Kristiyano? Karaniwan tayong mga Katoliko mahusay sa pagdiriwang sa pamamagitan ng mga ritual, mga panlabas ng pagpapahayag ng ating pagdiriwang ng kapistahan. Pero sa ating bang pagiging Kristiyano, ito rin ba ay nagbunga hindi lamang ritual, kundi ito ba'y nagiging daan upang mabago natin ang ating asal? Ito ba ay magbubunga sa atin ng pagmamahal? Ipapakita ba natin ang dangal natin bilang nasasakupan ng ating dakilang hari, ang ating Panginoong Hesukristo? Hindi lamang titingnan ang araw, ang oras ng pagdiriwang ng kabistahang ito. Dapat merong bunga, dapat namumunga, dapat merong epekto sa buhay natin bilang mga Katoliko. At ano ang sinasabi ng ating Ebanghelyo? Para si Kristo ang maging hari sa ating puso, upang si Kristo ang maging hari sa ating buhay. Isa sa kanyang sinabi ng paulit-ulit, tayo ay tutulong. Merong mga nagugutom, merong mga nauuhaw, merong mga walang damit, merong mga may sakit, merong mga nasa bilangguan. Kung hari natin si Kristo, pakinggan natin ang kanyang sinasabi, pakinggan natin ang kanyang mensahe sa kabistahang ito. Tumulong sa dukha, tumulong sa mahihirap, tumulong sa nangangailangan. Pero minsan, meron pa rin tayong tanong, Father, ano ba ang kahulugan ng pagtulong sa mga nangangailangan at dukha? Ano ba ang makikita ko na dapat ay magpalalim pa ng gagawing magtulong ko sa kanila? Una, pagtutulong po tayo sa mga mahihirap at nangangailangan, tandaan po natin, ito ang hinihingi lagi ng salitang pagmamahal, pag-ibig. Ano ba sabi ni Kristo? Tayo ay tumulong sa pinakahamak na kapatid mo. Pag sinabing kapatid, di ba si Kristo minsan ay itinuturing nating kapatid. Si Kristo ay merong kapatid. At pag sinabi nating kapatid, tunay na ugnayang kapatid, ito ay ugnayang pag-ibig. Pag nakita nating may nangangailangan, tutulong. Pag merong nangangailangan, dadamay. Kapag merong nangangailangan, magbabahagi. At iyon yung isang bagay na dapat nating makita sa ating Panginoon bilang hari ng ating puso ng pananampalataya at buhay. Tingnan natin yung buhay ni Kristo. Ano ba ang laging niyang ginagawa? Laging nagbibigay, laging tumutulong, nagpapakain, nagbibigay ng tubig, nagpapagaling ng may sakit. Tunay siyang halimbawa ng lahat ng kanyang sinasabi sa atin. Kaya kung gusto po natin siyang ituring na hari natin sa ating pagiging Kristiyano, sana sundin natin ang kanyang habilin at panawagan sa atin. Tumulong tayo
ito ang pagbabahayag ng kalikasan natin sa bawat isa, magbigay, umibig ng buong puso at ng buong kaluluwa. Ikalawa, kapag tayo ay tumutulong sa ating kapwa na nangangailangan, kasi ang nagiging tingin natin sa ating kapwa ay ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba sabi niya, ang ginagawa mo sa pinakamaliliit na ito ay ginagawa mo sa akin. Ano ba ginagawa natin kay Kristo? Isa sa nakatutuwa na ginagawa ng mananampalataya sa ating parokya ay pagkatapos magsimba ay nagbabantay pa ng Santisimo. Kapag meron tayong mga misa, tayo ay nag-aalay at nagbibigay kung ano ang meron tayo. Kapag mayroong mga dapat paglingkuran, kapag mayroong mga dapat samahan, tayo ay sumasama. Iyon yung ginagawa natin kay Kristo. Sinusunod natin ang kanyang utos upang makibahagi sa kanyang misyon. Pero ang misyon na yun, hindi lamang ginagawa sa loob ng simbahan. Hindi lamang naiiwan sa 4 na sulok ng parokyang ito, kinakailangan ito ay ipakita natin sa ating buhay. Diba? Yan po yung makikita natin sa mga santo. Ang tingin nila sa kanilang pinaglilingkuran ay si Kristo. Si Mother Teresa ng Calcutta, ang pinaglilingkuran ay ang pinakamahirap ng mahihirap. May mga sakit na ketong. Natakot ba siya na baka siya ay mahawa? Natakot ba siya baka maubos ang kanyang kayamanan? Hindi. Ibinigay niya ang buong sarili sapagat alam niya na si Kristo ang nakikita niya sa kanyang pinaglilingkuran. Gayun din po si Francisco ng Assisi. Sila ay mayaman, pero ibinagbili niya ang lahat ng ari-arian. Siya ay nabuhay na mahirap kasama ng mahihirap. Bakit siya naglingkod sa mga mahihirap? Kasi ang tingin niya sa kanila, si Kristo. At ganun din ang ating makita sa buhay. Pag tayo ay nagbibigay, kapag tayo ay tumutulong o dumadamay, nakikita natin si Kristo sa ating pinaglilingkuran. At silang ating pinaglilingkuran ang nagiging tingin din sa atin, tayo ay nagiging Kristo sa kanila. Ikatlo, kapag po tayo ay tutulong sa mga dukha at nangangailangan, ito po ay maaaring maging susi ng ating kaligtasan. Ito ang ating magiging pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Malinaw po sa ating Ebanghelyo, pagdating ni Kristo, meron tayong 2 pupuntahan, gantimpala at kapahamakan, langit at ang impyerno. Tayo ang magdidesisyon kung saan tayo tutungo batay sa ating ginagawa sa araw-araw ng ating buhay. Pero yung iba sa atin sasabihin siguro, Father, ako po, lagi po ako nagdarasal. Father, ako po, hindi po ako gumagawa ng kasalanan. Father, ako po ay miyembro ng 8 samahan sa simbahan. Ibig sabihin ba noon, tayo ay magkakamit na ng kaligtasan? Hindi. Sabagat ang kaligtasan ay hindi kung ano lamang ang dasal. Ang kaligtasan ay hindi kung ano ang kinabibilangan nating mga samahan. Ang kaligtasan ay batay sa lahat ng ating ginagawa ng may pag-ibig at ng may katapatan. Pag po tayo nagdarasal, ang lagi nating makikita ay hindi kung ano lamang ang ating ginagawa. Pag po tayo nagdarasal, marami tayong dasal. Ginagawa natin ang dasal ng rosaryo, tayo ay nagnonobena, tayo ay merong iba't ibang mga panalangin. Ginagawa natin sa harap ng ating Panginoon. Pero, kapag ba tayo ay nagdarasal, nakikita ba natin
na ito ay mayroong ginagawa sa ating buhay. Tayo ba ay nagiging mabuti sa bawat isa? Tayo ba ay nagiging tapat sa ating kaibigan? Tayo ba ay nagiging mababa ang loob? Sabagat ang tunay na pagpapakita na bunga ng ating mga panalangin at dasal, mayroong ibinubunga, lagi tayong nagiging mabuti, napapalapit tayo sa ating Panginoon. O kaya naman, miyembro ng iba't ibang mga samahan, sabi ko nga po, 5, 6, 7, 8 samahan ang kinabibilangan natin. Marami tayong title. Huwag po tayong hanap ng title. Kasi, pagharap natin kay Kristo, hindi po yung title ang kanyang titingnan sa atin. Bagkus ay isinabuhay ba natin ang ating responsibilidad. Tayo ba'y naka-inspire ng ating kapwa? Pag ang mga lay minister nagbubunta sa kulungan, nagmimisa, nai-inspire ba natin ang mga nasa kulungan? Kapag nagkakaroon ng BEC, nagbabahaginan, tumutulo ang luha at nag-iiyakan. Pero naroon ba ang kanyang pagpapatawad ng kanyang kapwa? Naroon ba ang paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa? O kayong tayong lahat na naglilingkod sa simbahan, naglilingkod kay Kristo, pero paglabas ng simbahan, baka yung paglilingkod, tumatalikod na din tayo sa Kanya. Mga kapatid, ang ating dasal, ang ating mga pakikipag-usap sa Panginoon, ang ating paglilingkod sa kapwa, magiging pintuan lamang ito patungo sa buhay na walang hanggan kung ang kapwang ating nakakasalumuha laging nakangiti sa atin, nai-inspire sa atin, gustong sumama sa atin kasi makikilala nila si Kristo sa ating ginagawang paglilingkod. Kaya mga kapatid, nawa po sa ating pagdiriwang ng dakilang kabistahan ng Kristong Hari, katulad ng sinabi ko kanina, matatapos ang lahat ng ating pinaghandaan, mawawala ang banderitas, maluluoy ang mga bulaklak, pagod ay mawawala. Kung mawala ang mga ito, wag po nating kalilimutan na mag-iwan sa ating puso, mag-iwan sa ating buhay. Tumulong, maglingkod, magbigay sa mga taong nangangailangan, sabagat ito ang pagpapahayag natin ng pag-ibig. Dito natin nakikita sa kanila si Kristo, ito'y maaaring maging daan, maging susi, patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag po natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man ang kapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak.
Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo upang ang kaharian ng Diyos ay mabasa sa atin. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, mabasa sa amin ang kaharian mo. Mapasa sa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos na walang sinumang nang-aapi, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa sa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos na walang pagkukunwari, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa sa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos na ang bawat isa'y nagtutulungan bilang magkakapatid, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa sa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos na walang nagugutom at nauuhaw, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa sa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos na ang mga mahal nating yumao ay inaasahan nating magiging bahagi, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa sa amin ang kaharian mo. Sa katahimikan po ng ating mga puso, idalangin po natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan. Amang makapangyarihan, hibunin kami kaysa na iyong anak bilang sambayanan na pinagmayanihan ng kabayapaan, katarungan at pagmamahalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nagahari kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat, pag-aalay.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, mamagain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapay nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa pagkakasundo ng sangkatauhan, hinihiling namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kabayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadali mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pang magpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghahari lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng baburi sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-ala-ala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-ala-ala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa, si Dennis na aming obispo at ang lahat ng inordinahan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostoles San Andres, na aming pintakasi at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang nagkakaisang bayan ng Diyos ayon sa aral ng pananampalataya at pag-ibig, awitin natin ang Ama namin.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kabahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kabayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kabayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kabayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kabayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Bilang magkakapatid, magbigayang kaya't maghangad ng kabayapaan ni Kristo sa bawat isa. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo. Siya ang hari sa ating mga puso. Siya ang dapat patuloy maging hari sa ating pamumuhay. Mapapalad tayong lahat na inaaniyahan na makisalo sa pagdiriwang ng banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Anak ng iyanay, ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tubaw. Handa ko'y buwisan lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, ang pastol mo sa iyong nagalaga. Batid ko rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking makatuwang. Handa ko'y iuwisan lahat ng
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kay sa niya makapamuhay sa kaharian, sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundi ng mga kautusan, ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Dasalin natin ang buong pagtitiwalang panalangin kay San Andres Apostol de Norsagaray. Amang mapagkalinga, naging kasangkapan ng iyong biyaya at pagkalinga ang pagbabakatao, pagsunod at kabanalan ni San Andres Apostol. Naway maging bukal ng iyong pagpapala ang mabubuting halimbawa ng mabunying alagad na ito ng iyong anak, at kung lobi ng iyong awa ay ibagalob sa amin ang tanging kahilingang ito. Siya nawa ang maging kasama namin sa paglalakbay pauwi sa iyo, ang walang hanggang bukal ng kabanalan. Ito ay aming hiling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tatayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo at gawing hari si Kristo sa inyong puso at sa inyong pamumuhay. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon.